So, pwede nyo yung gawin. Negative J 0.06 minus J 1.25 minus J 1.11 minus J 3.42. Okay, so yan, 3.42. So, pwede nyo i-double check kasi pwede ang nangyari, nagkamali kayo sa umpisa. Ang checking nyo, kailangan tingnan nyo palagi ito Pag ang order mo sa Y is 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 4, sa 3, 4, dapat sa A ganun rin. Hindi pwede mangyari na yung 2, 4 dito naging 3, 4 na pagbaliktad to. Pag napagbaliktad mo to, dapat balik na rin mo rin dito. Consistent dapat yan. Kaya nga nilagyan natin dito ng number, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yun yung pagkakasunod-sunod mo. Pero, pwedeng hindi ganito yung order Pwedeng gusto mong unahin yung 1, 2. Pwede mong unahin yung 2, 3. Pwede mong unahin yung 3, 4. Wala namang problema. Kahit anong order yan, basta kung ito yung assumption mo sa Y, ganun rin dapat yung assumption mo sa A. Kasi mapapansin mo naman na magkakamali ka pagdating sa pag-multiply ng matrix. Sige, sulat na 0.6. So yan yung ating Y-bus. Ay, nako. Ito yung ginagawa ng computer nyo. Kumbaga, pag pinasok mo yung single line diagram sa Paladin, ito yung mas naiintindihan niya kesa yung ginawa natin nung una. Mas madali sa atin kasi tao tayo Wala namang hayop sa inyo, di ba? Kumbaga, yung critical thinking natin, mas madali tayo mag-design paano natin siya inspect. Kaya nga tawag sa kanya, inspection method. Na-i-inspect mo siya. Pero ang computer kasi dati, hindi niya kayang gawin yun. Kailangan niya mag-base sa mga numbers. Kaya tayo nagkaroon ng algorithm na ganito para mas madaling gawin ng computer. So yun yung dahilan kaya meron tayong ganito. Mas madali ito sa mas malaking matrix. Kasi isipin nyo kung 100 by 100 yan, tapos mag-inspection method kayo. Mas mahirap yun. Hindi kagaya dito, alam mo na kaagad kung gaano kalaki yung matrix. Sige, kopyahin nyo muna, tapos example pa tayo ulit. So nakakapagod lang siya, pero makukuha nyo parehas pa.